Hello, sound check. Magandang umaga po sa bawat isa at salamat po sa Panginoon muli sa araw pong ito na tayo makakasamba sa Kanya at mapakinig ng Kanyang mga katotohanan na mula sa Kanyang mga salita. Balid po ng bawat isa ang nangyayari sa ating bansa, sa ating bansang Pilipinas. Maraming kinakaharap tayong problema na riyan ang patuloy na inflation, kahirapan, yung unemployment rates, nandyan patuloy yung mga iba't ibang suliranin ng bansa, corruption, na kung saan ating inaasahan ang gobyerno, na kung saan ay pangunahin, na kung saan magsusunod para maisaayos ang mga problemang ito. Subalit ating po nakikita na kahit sa gobyerno, meron tayong makikita mga problema. At dito minsan talaga naroon yung mga pangunahing suliranin. Kaya ating makikita yung malabis na pagkadismaya sa mga dapat na nangangasiwa o nangunguna para maisaayos ang pamamalakad sa ating bansa. Yan po ay totoo sa gobyerno, pero bilang mga manampalataya sa konteksto ng iglesia, meron din tayong mga kinakaharap na mga pagsubok sa ating buhay bilang manampalataya. Meron tayong mga kinakaharap na suliranin, mga problema, kaya naman hindi marapat mapagaya ang iglesia sa nagiging ginagawa ng gobyerno ngayon, na dapat sila yung pangunahin na nagsasaayos ng mga suliraning ito. Kaya sa buhay ng iglesia, dapat ang iglesia sa buhay ng manampalataya ang nangunguna para sa mga suliranin ng ating panampalataya, tayo ay mapangasiwaan. At yan po yung mensahe ni Santiago sa kanyang huling mga panalita sa pagkatapos ng ating series sa James, sa iglesia noon na nakakaranas ng mga paghihirap, pag-uusig, dahil ng kanilang panampalataya. Kinakausap niya ang iglesia na dapat ang iglesia, ang church, ang pangunahin na dapat ay natakbuhan ng mga manampalataya, nagbibigay ng kalakasan at nagsasaayos ng mga ganyang suliranin. Kaya po, inaanyahan ko po kayong buksan ang inyong mga Biblia at ipubuksan sa Aklat ni Santiago sa Kabanatang 5, talatang 13 hanggang talatang 20. Book of James, chapter 5, from verse 13 to verse 20. At ito po yung ating huling pag-aaral sa Aklat ni Santiago. James chapter 5, verse 13 to verse 20. Ganito po sinasabi ng salita ng ating Panginoong Diyos na hindi nagkakamali, ating pagkakatiwalaan, ating mga saligan, sapagkat ito ay tunay na salita ng buhay na Diyos. Ang sabi po sa verse 13, nagbabata baga ang sino man sa inyo. Siya'y manalangin. Natutuwa ang sino man, awitin niya ang mga pagpupuri. May sakit baga ang sino man sa inyo. Ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia at ipanalangin nila siya. Napahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. At ang panalangin ng panampalataya ay magliligtas sa may sakit. At ibabangon siya ng Panginoon, at kung nagkasala siya, ay ipatatawad sa kanya. Magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan, at ipanalangin ng isa't isa ang iba, upang kayo magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Si Elias ay isang taong may pagkataong gaya rin ng sa atin. At siya nanalangin ng buong ningas upang huwag umulan at hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At muli siyang nanalangin at ang langit ay nagbigay ng ulan at ang lupa ay namunga ng kanyang bunga. Mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay nailihis sa katotohanan at siya'y papagbaliking loob ng sino man, ay alamin nito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Pagpalain po nawa ng Diyos at samahan po tayo sa pangaral ng kanyang mga salita. Tayo po'y lumapit sa kanya muli sa panalangin. Ama naming Diyos,
Narito ang iyong mga salita na aming nabasa, aming mapakinggan, pagbubulayan, kaya't patuloy kaming lumalapit sa iyo, tumingi ng inyong habag, ng inyong biyaya, na kami inyong kausapin, O Diyos, sa pamagitan ng iyong mga salita. Kumilos naman ang iyong Santong Espiritu sa aming kalagitnaan. Pagkalooban niyo po umangaral ng karunungan, ng patuloy hindi lamang, Panginoon, sa iyo, sapagkat itong natin na walang katuhan ang pangaral na ito, kundi kami sasamahan ng iyong Santong Espiritu. Mangusap kayo, O Diyos, sa iglesia, sa bawat mananampalatayang narito, maging sa aming mga bisita. Buksan niyo po ang puso ng bawat isa. Bigyan niyo po kami ng kapakumbabaan upang magkaroon kami ng kahandaan na tanggapin ang iyong mga salita at ito'y aming isabuhay. Alisin niyo po ang anumang hadlang, anumang mga distraction, mga alahanin, kabagabagan. Alisin niyo po ito, O Diyos, upang sa gayon, ikang makapangusap sa buhay namin. At aming lamang inaasam ay ang kayong aming mapurihan at maitaas. Kaya't muli, O Diyos, tabong lahat aming nialapit sa iyo at diadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ating pong nabasa muli ang Santiago. Kagaya po ng banggit ko, ito na yung huling mga panalita niya sa mga manampalataya noon. Alam po natin kung ating babalikan, ang mga manampalatayang nagsipangalat ng ibang bayan dahil ng kailang pagsulong sa kailang panampalataya, dahil ng kailang pagtindig sa kailang panampalataya, na kung saan ay nagresulta ng mga pag-uusig sapagkat kontra yung nakakasakop sa kailang imperyo, ang Roma, sa panampalataya nila na si Kristo ang Panginoon. Kaya't sila nakaranas ng iba't ibang mga kahirapan sa kabuhayan, sa lipunan, hindi sila tinatanggap, at maging sa spiritual nilang buhay, meron din silang mga pagsubok na kinakaharap. Sa practical, sila inapi ng mga mayayamang na mga masakim nung kailang panahon na napag-aralan natin. At sa loob naman ng iglesia, nakaharanas sila ng mga conflict. Tinukso sila ng sanlibutan at sila pinanghinaan ng loob dahil yung kanilang naranasang mga kahirapan ay nagtatagal. Pangmatagal nilang naranasan ng mga bagay na ito mula sa panglabas hanggang sa loob at sa kanilang mismong sarili. At yung duration ng kanilang mga naranasang mga paghihirap, yun yung nagdudulot sa kanila upang humina ang panampalataya. Kaya dito sa panghuling panalita ni Santiago, matapos niyang tawagin sila na sila ay magkaroon ng patuloy na pagtitiis. Sa lahat ng kailan naranasan, tinapos ni Santiago yung kanyang liham sa paglalarawan ng karaniwang buhay ng tipanang pamayanan ng Diyos. Kaya ipinakita kung paano sila magpapatuloy sa kanilang panampalataya. Ito'y sa paglalarawan ng isang pamayanan, ng isang komunidad, ang iglesia, na kung saan ay marapat nagiging pangunahin na takbuhan at pangunahing umaalalay, umaagapay sa buhay ng mga manampalataya. So ang pamayanang iyan ng Diyos ay binubuo ng iba't ibang mga manampalataya. Kaya nga sa kanyang mga panalita, meron siyang tinukoy dito na iba't ibang kalagayan ng mga manampalataya. Nandun yung kanyang katanungan, meron nagbabata o naghihirap, may natutuwa o nagagalak, merong may karamdaman, merong nahulog sa kasalanan, may lumihis sa katotohanan. Kaya yung naging tugon dito ni Santiago, yung bawat sitwasyon ay mabibigyan ng solusyon hindi sa kanilang karunungan, kundi sa mga itinalagang karaniwang paraan ng Diyos, mga means of grace, na kung saan pangunahing pinangangasiwaan ng iglesia, doon yung panalangin bilang response, kung may nagbabata, kung may tutuwa, yung pagsamba, naroon yung pagpapahayag ng kasalanan, pangalaga ng mga pastor, at mapagmahal na pagpapanumbalik ng iglesia. Yan po yung picture ng isang malusog na iglesia na nangangasiwa sa iba't ibang uri ng manampalataya na nakaranas ng iba't ibang sitwasyon sa kanilang buhay.
At sa gayon inilarawan ng talatang ito ang iglesyang nakasentro sa ating Panginoong Kristo na lubos lamang umaasa sa biyaya ng Diyos. Yan ang itsura at larawan ng malusog na iglesia. At yung mensahe ko po na nais i-atid sa inyo ngayong umagay ito, ang isang malusog na iglesia ay nagsasagawa at nagpapatuloy sa mga paraan ng biyaya. Ang isang malusog na iglesia ay nagsasagawa at nagpapatuloy sa mga paraan ng biyaya. Yung iba't ibang binanggit ni Santiago na mga kaparaanan bilang response, yun ay mga kaparaan ng biyaya upang sila ay magkaroon ng kalakasan, upang sila ay magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Kaya dyan po natin hahatiin sa mga paraan ng biyayang iyan. So, dalawang bagay ang ating titingnan sa isang malusog na iglesia. Una, umaasa ito sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. At pangalawa, sa isang malusog na iglesia, itinataguyod nito ang kabanalan sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kasalanan at pagpapanumbalik. At ipo mo nang tingnan na sa isang malusog na iglesia, ito'y lubos na umaasa sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Yan po yung ating makikita sa talatang 13 hanggang talatang 18. So kung ating papansin diyan, sinimulan ni Santiago yung bahaging yan ng kanyang panalita, pambugod na panalita sa tatlong katanungan. Nagbigay siya ng tanong sa mga mananampalataya noon, meron bang nagbabata? Ibig sabihin, meron bang naghihirap? Ang sunod niyang tanong, meron bang masaya or nagagalak? Meron bang may sakit or karamdaman? Sa mga tanong na yan ni Santiago, sinasaklaw niyan yung buong karanasan ng bawat mananampalataya noon at maging hanggang sa ngayon. Pinapakita po dito na ang buhay man ay mapuno ng paghihirap, pagbabata, magkaroon man ng kagalakan o makaranas man ng pisikal na kahinaan, yung bawat kalagayan ng mananampalataya ay dapat magtulak sa atin patungo sa paglapit sa ating Panginoong Diyos. Yun yung sinasabi ni Santiago. Sa iba't ibang ating sitwasyon na naranasan, naghihirap man tayo, natutuwa, meron mang karamdaman, iba't ibang aspeto, ang dapat unang maging tugon daw natin ay lumapit sa ating Panginoong Diyos. Yun yung sinabi ni Santiago sa unang tanong niya. Meron ba nagbabata? Ibig sabihin, yung nagtitiis ng kahirapan na naranasan nga nung kanyang sinusulatan. Hindi lamang po yan tumutukoy sa pisikal na paghihirap, kundi maaaring tumukoy yan sa lahat ng uri ng pagsubok na binanggit ni Santiago sa kanyang buong sulat, sa buong paghihirap na naranasan ng mga mananampalataya noon dahil ng kailang pananampalataya. So sa halip na sila ay magreklamo dahil ng kailang mga naranasang yan, dapat silang manalangin. Sabi ni Santiago, kung nagbabata ang sino man, manalangin siya. Lumapit siya sa Diyos bilang unang tugon. So ang panalangin ang dapat maging unang tugon ng Kristiyano at hindi huling option o pagpipilian. Sa karaniwan sa ating mga tao, hanggat sa tingin natin, kaya natin ang ating mga sitwasyon, ang ating mga problema, hindi tayo lumalapit sa Diyos. Pero iba yung sinasabi ni Santiago dito. Ano man ang ating naranasan, ang pangunahin dapat at hindi huling opsyon ay ang panalangin, ang paglapit sa ating Panginoong Diyos. Yun dapat ang ginagawa ng mga mananampalataya. Gayun din, hindi lamang yung nagbabata, meron bang masaya sa inyo? Sabi ni Santiago, tumutukoy yan sa pagiging masaya or merong kagalakan sa kanyang kalooban. Hindi lamang dyan sinasabi ni James na magdiwang siya dahil ng kanyang kasiyahan. Anong sabi ni James? Iniutos niyang umawit siya ng papuri sa Diyos. Ibig sabihin, kahit nandun yung kalagayan ng kagalakan, katuwaan, hindi yan kumbaga natin sinasarili. Ang response pa rin ay ang paglapit sa Diyos, pag-aalay sa Kanya ng mga papuri, pagsamba. So dapat daw ang kagalakan ng mananampalataya ay humantong sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Palaging sa Diyos bumabalik. And then, binanggit ni James,
Meron bang may mga sakit? Or meron bang may karamdaman? Anong kanyang sinabi? Iniutos niya na tawagin yung mga matanda. Hindi lang po ito yung mga senior citizen. That time, ang tinutukoy niya po dito, yung mga elders ay mga pastors, mga bishops, mga leader ng iglesia sa tipa ng komunidad ng Diyos. Ipinapakita po dito na ang paghihirap ng mga individual na mga manampalataya ay hindi dapat pinapasa ng mag-isa. Kung mga sinosolo natin, hindi dapat daw ganon, kundi dapat atin siyang ibinabahagi sa konteksto at sa loob ng iglesia, ng tipa ng pamayanan ng Diyos. Kung meron tayong mga naranasang anumang mga paghihirap, katuwaan, etc., karamdaman, dapat daw yan ay ating ibinabahagi o nararamdaman, pinagmamalasakitan ng buong iglesia sa panguna ng mga pastor. At binanggit din dito yung panalangin ng panampalataya. Hindi po yan tumutukoy sa panampalataya sa tiyak na mayroong himalang mangyayari na kung saan pinagkakamalian ng marami. Prayer of faith na kung saan nandun yung kapangyarihan. Kundi ang tinutukoy po diyan, yung panampalataya sa panalangin na nagpapasakop sa makapangyarihan at soberanong kalooban ng Diyos. Na lumalapit sa Diyos, hindi sa kagustuhan nating merong mangyari ayon sa ating kagustuhan, kundi nagpapasakop sa kalooban ng soberanong Diyos ng mga manampalataya. So makikita po natin dyan yung flow. Kaya nga dito, ginamit ni James yung isang example. Binanggit niya si Elias or si Elijah bilang halimbawa. At ito yung magpapatibay sa atin sa ating explanation dito. Binanggit sa verse 17 na bagamat si Elias ay isang dakilang propeta ng Diyos, siya ay makapangyarihang ginamit ng Diyos. Kung ating babasahin yung Old Testament do sa prophets, bagaman siya isang dakilang propeta, binigyang diin dito ni Santiago na siya ay isang taong may pagkataong gaya rin ng sa atin. Ibig sabihin, nating special. Hindi siya super Christian. Hindi siya superhuman. Walang anumang kapangyarihan nagmumula sa kanya. Meron siyang pagkataong kagaya rin natin. Ibig sabihin, binabanggit dito na ang kapangyarihan ay wala kay Elijah. Kasi may mga ganong mga pangaral sa pagkamali ng interpretasyon. Be like Elijah. Tandaan natin, wala kay Elijah ang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay nasa Diyos na kumilos sa buhay ni Elijah nung siya ay nanalangin. Kaya't makikita po natin na yung pananalangin ay makapangyarihan, nagiging makapangyarihan sapagkat ang Diyos ay nagsasagawa at pinapakita ang kanyang katapatan sa mga manampalatayang lumalapit sa Kanya. Yun po yung ating pinagsasaligan ng ating tiwala, ng ating panalangin sa Diyos. Kaya bilang punto, ating makita na sa bawat yugto ng ating buhay, dapat lalong lumalalim ang ating pag-asa sa Diyos kaysa sa ating sarili. Ano man ang ating maging sitwasyon sa ating buhay, dapat nagdadala yan sa atin upang mas higit tayong lumalim, lumago sa ating pag-asa, sa ating pagtitiwala sa Diyos kaya sa ating sarili. Tayo man ay nasa kahirapan, nasa katuwaan, may karamdaman, may mga pagsubok sa ating buhay, iba't ibang sitwasyon. Sa lahat ng ating naranasan mula noon hanggang sa kasalukuyan, dapat nagdulot sa atin yan ng lubos na paglalim upang magtiwala lamang sa ating Panginoong Diyos at hindi sa ating sarili. Dapat nating makita ang lahat ng ating buhay na yun yung layo ng ating Panginoon. Ang panalangin, tandaan po natin, hindi lamang siya paghahanda para sa ministeryo o paglilingkod sa ating Panginoon. Yung prayer mismo ay ministeryo na dapat ating sinasagawa bilang mga manampalataya, bilang isang iglesia.
Itinuturo po nito sa atin na ang Diyos ay karaniwang kumikilos sa pamagitan ng kanyang mga itinalagang paraan ng biyaya. Kasama dun ang panalangin. Yes, kumikilos ang Diyos sa kanyang iglesia. Maaaring tugunan ng Diyos ang bawat sitwasyon ng ating buhay, pero isa sa pangunahing itinalaga niya ay ang panalangin. At bilang ito ibinigay ng Diyos sa iglesia, bilang paraan ng biyaya, kailangan natin itong pagtabatan at palaging ang unang maging response ay ang paglapit sa ating Panginoong Diyos. Hindi po yung nangangahulugan na binabago ng panalangin, yung walang hanggang pasya ng Diyos. Hindi po yung ganon. Sa halip, ang panalangin ay isa sa mga paraang itinakda ng Diyos upang kanyang isakatuparan ang kanyang walang hanggang layunin. At sinasanay tayo ng Diyos sa bawat aspeto ng ating buhay na umayon sa kaloobang ito sa pamamagitan ng paghubog sa atin upang lubos tayo magtiwala. Ano man ang mangyayari, asamin natin na ang kalooban ng Diyos ang siyang maganap. Kaya po, ang inihahalin po dito na pagtuturo sa atin ay yung mga paraan ng biyaya na ibinigay ng Diyos sa mga mananampalataya. Tandaan natin na doon kumikilos ang Diyos. Hindi natin kailangan ng anumang mga gimmicks, methodology, kakaibang mga gawain para makita natin kumikilos ang Diyos sa atin. Meron nang ibinigay ang Diyos at itinalaga na dapat isinasagawa ng mananampalataya. Yung mga means of praise, paraan ng biyaya, sapagkat pinapakain at pinalalago ng Diyos ang kanyang bayan sa pamamagitan ng panalangin, ng kasulatan, ng pagsamba, mga ordinansa, pakikisama sa mga mananampalataya. Lahat ng yan yung ginagamit ng Diyos para tumibay tayo sa iba't ibang aspeto ng ating mga buhay. Kaya po yung prayer, hindi po siya optional. Hindi siya kung kailan lang natin gusto, kung kailan lang tayo sinisipag, kung kailan lamang may problema. Hindi po siya ganon. Bahagi siya ng buhay natin bilang mga nanampalataya. Yan yung itinalagang paraan ng Diyos upang ingatan, palakasin ang kanyang iglesia, upang ito magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Kailangan ng patuloy na paipagkomunyon sa Diyos, pagiging malapit sa Diyos. Bilang isang illustration, tayo pinakita ng isang puno, pero kung ating subukang alisin yung isang sanga, putulin yung isang sanga sa isang puno, sa simula, tila parang okay pa yung sanga, meron pa siyang tila parang buhay, pero kapag ito nagtagal na nakahiwalay sa puno, anong ating makikita? Naroon yung kanyang pagkatuyo. Naroon yung kanyang pagkamatay. Dahil nahiwalay na siya dun sa puno mismo na dinadaluyan ng buhay. Ganyan din po ang itsura at larawan ng isang Kristiyano na kung saan nawawala yung panalangin, yung pagiging konektado sa ating Panginoong Diyos. Napuputol. Yun ang ating iwasan. At bilang implikasyon, tanda natin, ang isang Kristiyanong walang panalangin ay unti-unting nagiging Kristiyano na walang espiritual na kasiglahan. Kung tayo walang panalangin sa ating buhay, kung tayo walang disiplinadong panalangin, yan yung kadahilanan, pangunahing dahilan, kaya't nawawala na yung ating kasiglahan sa ating pananampalataya. Dahil nawawala ang ating paipagkomunyon sa Diyos na pinanggagalingan yung source ng ating kasiglahan ng buhay natin bilang mananampalataya. At ang isang iglesyang walang panalangin ay nagiging iglesyang mahina. Kung tayo bilang isang iglesia ay nawawala yung ating panalangin, yung paglapit sa Diyos, yan yung dahilan kaya't humihina ang iglesia. Maaaring tayo magpatuloy sa ating mga programang ginagawa, sa ating mga ministeryo. Posible yon.
Pero kung tayo walang panalangin, maaaring humantong na lang tayo sa pag-asa at pagtitiwala sa kakayanan nating mga tao at hindi na sa kakayanan ng Diyos. Mag-ingat po tayo diyan. Kailangan natin patilihin yung ating buhay panalangin bilang isang iglesia. Kahit yung panawagan sa ating iglesia, meron tayong prayer meeting. Gano'n natin pinag-iisikapan na tayo makadalo dito. Na tayo sama-samang lumapit sa Diyos at kailanganin na wala tayong anumang kakayanan sa ating sarili. Nang lahat ng ating ginagawa ay nakasalalay lamang sa pagkilos ng ating Panginoong Diyos. Kaya kung ganyan maaaring mangyari, kung walang tayo ng panalangin, maaaring dumami programa, lumawak ang ating gawain. Ngunit kung walang panalangin, unti-unting mawawala yung kamalayan ng iglesia sa lubos niyang pag-asa at pagtiwala sa ating Panginoong Diyos. Tandaan po natin na ang tunay na panampalataya ay naipapahayag sa patuloy na pag-ugnayan sa Diyos. Kaya't marapat pong hindi siya mawala sa ating buhay, yung panalangin. At bakit ba natin ito sinasagawa? Bilang motibasyon, tandaan natin, yung ating sinusundan, yung ating sinasampatayanan na Kristo, na ating tagapagligtas. Tayo na laging maging kawangis ni Kristo, ang ating sarili at bilang isang iglesia. Kung ating titingnan ang kanyang buhay, bilang ating motibasyon, siya'y nabuhay sa buhay na puno ng panalangin, ng paglapit sa Diyos. Pinakita niya sa atin sa kanyang ministeryo sa lupa, madalas siyang bumubukod sa kanyang mga alagad. Para saan? Upang maipagniig sa kanyang Ama. Maipagkomunyon. Doon nga sa Hardin ng Getsemani ating makikita, yung kanyang lubos na pagtitiwala sa kanyang Diyos Ama. Huwag sa kalooban ko, kundi ang sa iyo. Makikita po natin yung lubos niyang pagtitiwala, lubos niyang pag-asa sa kanyang Diyos. At ngayon, bilang iglesia, yung ating panalangin, tandaan natin, bilang mga Kristiyano at bilang isang iglesia, ang ating panalangin ay tinatanggap lamang ng Diyos sapagkat si Kristo ay patuloy na namamagitan para sa atin at sa Diyos Ama. Meron tayong motivation na yung ating panalangin ay nakakadirekta at nakakaabot sa Panginoon. Yun ay tiyak sapagkat si Kristo ay ating Panginoon at tagapagligtas. Nagkaroon tayo ng pagkakaisa. Kahit yung ating mga pinapalangin sa ating Panginoong Diyos ay nakakaabot mismo sa Diyos. Dahil si Kristo ay nagpapatuloy mamagitan sa bawat isa sa atin. Magaya nga ng ating awit kanina, before the throne of God above, I have a strong and perfect plea. Dahil si Kristo, pinamamagitan sa atin. Siya'y nasa kanan ng Ama. Kaya't ang bawat panalangin ng Kristiyano ay nakakarating sa langit. Kung ating makikita yung napalaking gap, narito tayo sa libutan. Pero yung ating panalangin nakakaabot sa kalangitan dahil ni Kristo. Kaya't dapat mabigay sa atin ng motibasyon upang hindi pabayaan ang panalangin ito. At bilang pagkikayat sa atin, gawin natin unang tugon ng panalangin. Maging unang response natin ng panalangin. Bago ka tumawag sa iyong kaibigan, kapag kayo may problema na kung saan usual na nangyayari, malapit sa atin na tao, tumawag ka muna sa Diyos. Sa halip na ilagay mo muna sa messenger note, o i-post mo muna sa Facebook post, sa social media, ang iyong mga problema sa buhay, ilapit mo muna ito sa iyong Ama sa kalangitan. Mahilig tayo ngayon dahil nauso ang digital, social media, etc. Mag-express tayo ng mga bagay-bagay. Walang problema doon. Pero yung tanong sa iyo, lumalapit ka ba muna sa Diyos? Pag tayo nagpo-post sa mga ganon, hindi natin alam. Sinakabasa, ano yung dahilan natin, bakit natin na-express. Pero kapag ating naging unang tugon na ilapit sa Diyos, alam natin dahil ni Kristo, pinapakinggan tayo ng Ama. Alam natin meron na ikinig. Hindi tayo nagbabaka sakali. Yan yung motivation sa atin. Na unang lumapit tayo sa Diyos kaya sa anumang bagay, sinumang tao sa mundong ito.
Bago ka gumawa ng plano, hanapin mo muna yung karunungan ng Diyos sa panalangin. Kaya bilang paalala sa atin bilang iglesia, ang Kristiyano o ang isang iglesia na nagpapabaya sa panalangin ay unti-unting nagtitiwala sa kakayanan at personalidad ng tao. Maaring sa teknolohiya, sa salapi, sa sarili, programa, sa halip na kay Kristo. Kung di tayo tumutungo sa Diyos, maaaring tayong tumungo sa iba't ibang paraang ating nakikita. Tandaan po natin na ang pagtitiwala sa sarili, yun yung madalas na unang hakbang patungo sa espiritual na pagbagsak ng mga manampalataya. At ang problema, maraming mga manampalataya at Kristiyano ang gumugugol ng maraming oras sa social media upang humanap ng kaaliwan, humanap ng iba't ibang mapaglilibangan upang maibsan yung mga naranasan sa buhay. Pero, ilang minuto lamang sa panalangin. Hindi ko sinasabing kasalanan na mag-social media. Pero kung mas marami kang oras sa social media, sa ibang mga bagay, kaya sa panalangin, yun ay pagkakasala. Kasi nagkukulang ka ng paglapit mismo sa Diyos. Mas inuuna mong ibang mga bagay. At yan yung pangunahing dahilan kung bakit ang iyong kalagayan ay parang tila mahina. Walang kagalakan, walang kasiglahan sa Panginoon dahil nagkukulang ang paglapit mo sa Kanya. Huwag tayong padaya. Sa una, marahil yung ating mga ginagawa, sa una hindi siya kasalanan. Pero kapag yan na yung kumukuha ng ating panahon at nawawala na yung ating panahon sa Diyos, diyan yung nagiging kasalanan. Palagi tayong konektado sa internet sa panahon ngayon at tila pagka tayo walang internet, parang hindi natin kayang mabuhay. Totoo yan. Gawin natin itrato ngayon yung ating pagiging connected. Pero, nakakalungkot. Gusto natin connected lagi sa internet, pero madalas naman hindi tayo connected sa Diyos sa panalangin. Hindi dapat ganun bilang mga nampalataya. Dapat masigit nating inaasam na tayo makipag-ugnayan sa Diyos, maging connected sa Diyos sa panalangin kaysa sa anumang mga bagay sa mundo. Kaya bilang hamon sa atin sa unang punto, manalangin ka palagi sa Diyos sapagkat ginawa na itong posible ni Kristo. Meron tayong garantiya na pinapakinggan yung ating mga panalangin ng Diyos Ama dahil tayo naging kaisa ng Kanyang anak. At hanggang sa kasalukuyan, siya namamagitan sa atin at sa Diyos. Napakadakilang motibasyon. Ganyan dapat natin itrato yung pakipag-ugnayan paglapit sa ating Panginoon. Kung ating po nakikilala Charles Spurgeon, alam ko po nagamit na ito bilang case. Siya ay kinikilala bilang Prince of Preachers. Napakalaki ng kanyang ministeryo. Napakaraming kanyang napapangaralan. Libo-libo. At titingnan ng mga tao yung tagumpay ni Charles Spurgeon ay nakabase sa kanyang husay sa pangaral. At one time nga, nung siya ay bumisita sa isang eskwelahan ng theology, meron nagtanong sa kanya kung ano ba yung secret. Bakit gano'n na lamang ka-effective yung kanyang ministeryo? Bakit gano'n na lamang? Ano yung sekreto niya? So sa halip na ipakita ni Charles Spurgeon yung ganda, yung laki ng iglesia, dahil malaking iglesia, etc. Hindi ganon ang kanyang ginawa. Dinala niya siya, yung nagtanong, sa silid sa ibaba ng church. Na kung saan, nasaksihan nila nagtitipon yung mga manampalataya upang manalangin bago magsimula yung pagsamba. Sinabi ni Sir Spurgeon, narito, ang planta ng kapangyarihan ng iglesyang ito. Pinapakita ni Charles Spurgeon dito na yung epektibo ng kanyang ministeryo hindi nakabatay sa kanyang sarili. Nakabatay yan sa Diyos na makapangyarihan dahil ang iglesia ay lubos na nagtitiwala
sa Kanya. At sana maging ganong iglesia din po tayo. Tandaan natin yung katagumpayan ng ministeryo, yung katugunan sa bawat nating kinakaharap, yun ay nasa pagkilos ng Diyos at wala sa ating kakayanan. Kaya sana lumago po tayo sa panalangin, sapagkat yan yung pangunahin na itsura ng isang malusog na iglesia. Pangalawa pong punto, hindi lamang ang isang malusog na iglesia ay umaasa sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, kundi yung malusog na iglesia din, itinataguyod nito yung kabanalan sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kasalanan. Yan po yung ating makikita sa mga patuloy na talata na binabanggit ni James. Sa pangalawang punto, yan po ay mula sa verse 16 to verse 20, mayroong patuloy na panalita si Santiago. Matapos siyang banggitin yung kahalagaan ng panalangin, dumirekta naman siya sa isa pang paraan ng biyaya na dapat ay sinasagawa ng mga manampalataya sa iglesia. Ang sabi niya, magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng mga kasalanan. So, ginamit dyan ni Santiago yung salita magpahayag na kung saan nangangahulugan po yan ng pagkilala, pag-amin, pagtanggap ng kanilang mga pagkakasala na binabanggit ni James na kung saan napakahalaga sa iglesia sapagkat ang iglesia ay binubuo ng mga makasalanang niligtas ng biyaya ng Diyos. Pero still, tayo mga makasalanan pa rin. At isa sa crucial at napakahalagang paraan upang mapatili tayong lumalago sa biyaya ay yung pagpapahayagan. Pagtanggap ng ating mga kakulangan at mga pagkakasala in order na tayo lubos na sumalalay sa biyaya ng Diyos. Pero hindi po yan tumutukoy na sakramental na pagkukumpisal gaya sa pare, hindi po siya ganon. Hindi siya sa tao, kagaya ng ating nakita ngayon. Sa halip, yan po ay mutual na pagpahayag ng kasalanan sa loob ng tipanang pamayanan ng Diyos sa iglesia. Lalo na sa mga pagkakataong ang kasalanan ay nagkakaroon ng epekto sa iglesia. Nagkakaroon ng conflict, meron na nakasaktan, meron na aapektuhan na kapwa manampalataya. Tandaan po natin na yung antidote sa ganyang pangyayari sa iglesia ay yung confession of sins. Yung pagpapahayag ng kasalanan. Yan yung umuugat at muwawasak ng ganyang kasalanan na pinagmumulan ng pagkasira sa iglesia. Kasi kapag yung kasalanan sa loob ng iglesia ay itinatago, inililihim, hindi pinapahayag, nagkaroon ng effect, yan yung simula ng paghina ng pagiging matibay ng iglesia. Yung kasalanan hindi na i-confess, na nagkaroon ng epekto, yan ay pag nililihim, yan ay tumitibay. At dyan, naging problema yan ng iglesia. Pero, kapag ito ay inilantad sa liwanag ng ebanghelyo, nagsisimula ang tunay na paggaling at pagpapanumbalik. Kapag naisagawa yung pagpapahayag ng kasalanan, yan yung maaaring maging simula upang ma-address at maging maayos ang mga suliraning iyan. Kaya nga, dagdag ni Santiago, sabi niya sa kanyang sulat sa verse 19, nakakibat ng ganoong pagkakasala, kung meron man ding nailihis sa katotohanan, kung meron mang kumbaga nahiliko sa katotohanan ng salita ng Diyos, ibig sabihin yung mga nailihis ng landas, yung mga nalinlang dahil ng kasalanan, pinapakita dito ni Santiago na ang isang taong unti-unting lumalayo sa katotohanan ng ebanghelyo, sila yon, maaari po silang lumihis, maaring sa doktrina, aral, or pamuhay, or sa magkaparehong aspeto. Hindi po ang naging command ni Santiago para sa kanilang mga bumabagsak sa kasalanan na lihis ay pabayaan sila, kundi sa halip
Ang command ni Santiago dito ay papanumbalikin. Yun yung isa sa pangunahing tungkulin ng iglesia. Sa lahat ng bumabagsak at nalilihis, ang palaging pangunahing layon ay papanumbalikin silang mga nalilihis. Dito tinatawag ang iglesia upang hanapin ang mga nawawala kagaya ng ating Panginoong Yesus. Ang sabi na ibalik, yan po ay nangangahulugan ng pagsisikap na sila ay hanapin, papanumbalikin, akayin muli. At kadalasang ginagamit ng Diyos ang tapat na paglilingkod ng kanyang iglesia, ng kanyang bayan upang maibalik yung mga naliligaw. So yan po yung pangunahin na tungkulin ng iglesia. Sa iglesia, hindi ito perfect. Tayo natin mga kasalanan. Pero ang iglesia, kinakasangkapan ng Diyos upang papanumbalikin ang mga nahihiwalay sa katotohanan, ang mga nagkakasala. Yan po ay bahagi ng paraan ng Diyos upang ingatan ang kanyang mga hinirang hanggang sa wakas. Kaya't napakahalaga bilang mga manampalataya na tayo ay aktibo sa buhay ng iglesia. Hindi lamang sa mga ministeryo, kundi sa paghanap ng mga nawawala, sa mga mahinang kapatid, sa mga lumilihis sa katotohanan. Bilang bahagi ng iglesia, dapat tayong nangasiwa sa kanila. Kahit bilang point, tandaan po natin na ginagamit ng Diyos ang iglesia upang maibiging ituwid at ingatan ang mga manampalataya. Walang ibang aabot sa atin kundi ang church. Ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang iglesia. Kaya tandaan po natin sa ating pagtingin sa church, hindi po yan isang museum lamang para sa mga taong perpekto. Huwag maging ganun ang tingin natin sa church. Sa halip, ang iglesia, tandaan natin, ay isang ospital para sa mga makasalanang patuloy na binabago ng biyaya ng Diyos. Huwag tayo maging idealistic pagdating sa church. Tandaan natin na ang tunay na pag-ibig ay hindi malupit na humahatol, ngunit hindi rin ito bulag na nagpaabaya bilang pagbabalanse. Hindi tayo agad humahatol sa mga bumabagsak, pero hindi rin tayo bulag para pabayaan ang nagkakasala. Sa halip, tandaan natin, ang pag-ibig ay mapagpakumbabang nagtutuwid at mapagmahal na nagpapanumbalik ng mga naliligaw kay Kristo. Pinapakita po dyan yung katuruan ng Biblia patungkol sa pagpapatuloy ng mga banal, perseverance of the saints, na yung mga tunay na iniligtas ng Diyos ay siya ring tiyak na manatili hanggang sa wakas. Alam natin yan. Pero ang isa sa pangunahing kinakasangkapan ng Diyos upang mangyari yan sa mga manampalataya ay ang iglesia na tayo mapangasiwaan. May tuwid tayo kung tayo nagkakamali, kung tayo bumabagsak. At isa sa mga karaniwang paraan na ginagamit ng Diyos upang ingatan ng kanyang bayan ay ang mapagmahal na pagsaway, rebuke, ang pagpapatibay at pangalaga ng iglesia. Kaya tandaan natin, yung disiplina ng iglesia at ang pagpapanumbalik ay hindi mga gawa ng pagpaparusa lamang. Kung nga tingnan, kaya meron tayong church discipline ay dahil para lamang magsentensya ng nagkakasala. Hindi yun po ay paraan ng biyaya ng Diyos upang tayo ay akayin muli, may tuwid tayo sa ating mga kasalanan. Yan ay patunay ng pagmamahal ng Panginoon sa kanyang bayan at hindi niya hinahayaang matili sila sa kasalanan. Yun ang ating Panginoong Diyos. Kaya bilang isang illustration, isang pastol noon sa Middle East, ang pastol ng tupa, kapag napansin ng isang pastol na mayroong isang tupa na lumalayo, bumubukod sa kawan, kalipunan ng mga tupa, hindi niya pinupuri yung tupang yon na humiwalay. Sabi, ay, independent na siya. Malaya na siya. Kaya niyang tumayo sa kanyang sariling paa. Hindi ganon ang kanyang thinking. Ang ginagawa niya, iniiwan niya yung karamihan upang hanapin yung isang lumilihis at naliligaw bago ito mapahamak
sa kamay ng mga mabangis na hayop noon. Alam niyo po, gayon din ang ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang iglesia. At bilang isang iglesia, tayo rin ay tinatawag na maging bahagi ng pagministeryo ni Kristo, ng pangasiwa sa mga lumilihis at naliligaw. Kaya bilang implikasyon, ang isang malusog na iglesia ay hindi iglesyang walang kasalanan. Yun dapat yung maging malinaw sa atin. Ito ay isang iglesia na ang mga makasalanan ay patuloy na nagsisisi. Merong pagsisisi, merong pagpapatawad, may pagpapanumbalik, at sabay-sabay na lumalago sa biyaya ng Diyos. Yan ang kagandahan ng church na ipinakita ng Panginoon. Hindi tayo tinawag upang magkunwaring banal tayo na sa lahat ng oras tayo maayos, sapagkat hindi natin talaga ma-achieve yun. Tinatawag tayong mamuhay sa liwanag ng Ebanghelyo kung saan ang biyaya ng Diyos ay patuloy na huhubog sa atin. Tumatawag ito sa bawat isa na patuloy tayong lumago sa pagsisisi, sa repentance, na kung saan, yun po yung naging topic namin noon sa kahapon sa Tiyutok. Yung repentance, hindi lamang siya para sa mga unbelievers, sa mga hindi manampalataya, bagkos, dapat ang mga manampalataya rin ay lumalago sa pagsisisi. Bakit? Kaya sa ating paglago sa ating pananampalataya, sa paglago ng ating pagkakilala sa ating Panginoong Diyos, kung tunay natin nakikilala siya, lalo na sa kanyang kabanalan, ay sa lubos na pagtingin natin sa ating sarili bilang makasalanan. Pag yung liwanag ng kanyang kabanalan ay sumilang patuloy sa atin, nakikita natin yung iba't ibang aspeto pa ng ating buhay na dapat nating pag-isihan yung mga kasalanan. So ang pag-iisip hindi lang po siya minsanang pangyayari. Yan ay panghabang buhay na saloobin ng bawat tunay na manampalataya. Repentance. Magkaroon po tayo niyan. At kung ating titingnan yung motibasyon ng ating Panginoong Yesus, kung bakit dapat nating isagawa yung pangasiwa, pagpapanumbalik sa ating mga kapatid, dahil yun po yung ministeryo ng ating Panginoong Yesus kung ating babalikan. At tinatawag ni Santiago ang manampalataya na hanapin ang mga naliligaw sapagkat si Kristo ang unang humanap sa kanila. Noong tayo naliligaw at alipin pa ng kasalanan, dumating ang Panginoong Yesus upang hanapin at iligtas tayong nawawala, tumatakbo sa Diyos. Nagpapanumbalik ang iglesia dahil si Kristo ang unang nagpapanumbalik sa atin sa Diyos. Nagpapatawad ang iglesia dahil si Kristo ang unang nagpatawad sa atin. Tinatanggap ng iglesia ang mga nagsisisi dahil tinanggap tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Nung tayo nagsisi. Kahit yung bawat gawain ng pagpapanumbalik, ng restoration, yan ay pagsalamin sa puso ng ating mabuting pastol na naparito upang hanapin at iligtas ang mga nawawala, mga nahiligaw. At bilang pagkikayat sa bawat isa sa atin, bilang bahagi tayo ng iglesia, dapat nating suriin ang ating mga sarili. Meron bang kasalanan na dapat mong ipahayag? Ikaw pa nagiging mapagpahayag na iyong kasalanan, lalo na kung ito nagkakaroon ng epekto sa iglesia at sa kapatiran. Meron ka bang kapakumbabaan? Meron ka bang dapat ipahayag? Meron bang kapatid na unti-unting natin nakikita na lumalayo sa Panginoon na dapat ating lapitan? Tayo ba nagiging sensitive sa bawat kapayapaan sa pananampalataya? Nakikita natin na humihina sa pananampalataya, hindi natin na nakikita. Meron ba tayong ganong puso? Ang iyo bang buhay ay naghihikayat sa iba na magsisi at lumapit kay Kristo? O kabaligtaran, ito ay nagiging dahilan ng paglayo nila kay Kristo. Ating tingnan ang ating buhay bilang mananampalataya. Tayo iisa sa ating Panginoong Yesus. Ating iniibig dapat ang ating kapatiran, kagaya ng ating pag-ibig sa ating sarili. At kaakibat niyan, yung pangasiwa sa kanila, kagaya ng puso ng ating Panginoong Yesus. Kaya't nawa, isa ka sa gamitin ng Panginoon bilang kasangkapan ng kanyang pagpapanumbalik
Kaya bilang paalala at babala sa atin, ang pagtatago ng kasalanan ay hindi kailanman nagdudulot ng tunay na kapayapaan. Karaniwang thinking natin kapag naitago natin kasalanan, parang hindi na lumaki yung issue. Pero tandaan natin, hindi yan magdudulot ng tunay na kapayapaan. Maaari ang maging tanim na kung saan ay maaaring maulit-ulit dahil hindi siya na-address. Dapat magkaroon tayo ng puso ng pagkapahayag nito. Sa halip kapag ka ito napabayaan, unti-unti itong pinatitigas ang iyong puso. Gayon din, kapag ka ating napapabayaan, ang ating mga kapatid na naliligaw, kung nawawalan tayo ng puso para sa kanila, yan ay nagpapakita ng kakulangan ng pag-ibig sa mga tupa ni Kristo. Kung tayo nagkukulang ng pangasiwa sa ating bawat kapatid, yun ay pagkapakita ng kakulangan ng ating pag-ibig kay Kristo. Iniibig natin si Kristo. At kung tuloy natin iniibig si Kristo, iibigin natin ang kanyang iglesia, ang bawat manampalataya. At kung tayo nagkakaroon ng kawabayaan, sana mabago ito. Ang pagiging walang pakialam sa mga nalayo sa panampalataya, tandaan natin, ay salungat sa puso ng ating mabuting pastol ni Kristo. At yan po yung problema na nangyayari sa ating panahon. Maraming tao ang tahimik na nawawala sa iglesia. Merong unti-unting humihinto sa pagsamba. Merong lumalayo sa fellowship, pakikisama, at dahan-dahang tinatanggap ang mga alok ng sanlibutan. Madalas, wala man lang nakakapansin. Hanggang sa lumipas ang maraming mga araw, mga buwan, o maging mga taon, hindi ito marapat sa isang malusog na iglesia. Ang katotohanan nakita natin mula sa uling passage na ito sa sulat ni Santiago, na huwag tayong maging manhid o maging makasarili na lamang sa ating panampalataya. Dapat nating mapansin ang bawat nalilihis, ang bawat lumalayo, at atin silang ipinapanalangin. Hinahanap sila, pinakisamahan silang muli, at buong pag-ibig silang inaakay pabalik sa ating mabuting pastol, sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya po bilang hamon sa atin, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iyo. Payak lamang yung hamon, pero ang ating talagang bubulayan, yung pag-ibig sa iyo ng Panginoong Hesus, kung talagang lubos mo yung naranasan, ibigay mo rin sa iyong kapwa. Ibigin mo ang iyong kapwa kagaya ng pag-ibig sa iyo ni Kristo. Kung ating po nakikaya si Augustine, siya po ay bunga ng walang humpay na panalangin ng kanyang ina. Kanyang ina ay si Monica. Sa loob ng maraming taon, namuhay si Augustine sa makamundong mga filosofiya, immoral na pamumuhay, makasalanang pamumuhay. Pero yung kanyang ina, si Monica, hindi siya tumigil ng panalangin sa Diyos, ng pagluha para sa kanyang anak. Kaya naman sa tamang panahon, kumilos ang Diyos sa buhay ni Augustine. Sinagot ang panalangin ng kanyang ina. Nagkaroon ng pagbabalik loob si Augustine at siya'y naging isa sa pinakadakilang theologian sa kasaysayan ng iglesia. Ipinapaalala po sa atin ng kwentong ito na madalas gamitin ng Diyos ang matyagang panalangin, ang mapagmahal na paghahanap ng kanyang bayan upang maibalik yung mga naliligaw sa kanilang tahanan patungo kay Kristo. At sana bilang isang iglesia, maging gayon din po tayo. Magpatuloy tayo sa pangasiwa sa ating kapatiran. Salaminin natin yung puso ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang iglesia. Huwag tayo maging kampante na tayo lamang ang nagpapatuloy sa ating panampalataya, na merong hindi.
Kaya nawa maging paalala po ito sa atin at maging motibasyon yung ipinakita sa ating buhay ng Panginoong Hesus. Siya nagpaya sa atin ng buhay ng merong panalangin, may buhay at ultimo, sinakripisyo ang kanyang buhay para hanapin ang mga nawawala at bilang iglesia at mga nampataya, dapat din nating salaminin ang buhay ng Panginoong Hesus. Kaya bilang konklusyon, tinapos ni Santiago ang kanyang sulat sa isang napakahalagang paalala na ang buhay, Kristiyano at kalusugan ng iglesia ay hindi pinanatili ng mga pambihirang karanasan, kundi ng mga karaniwang paraan ng biyaya na talaga ng Diyos upang ating gawin. At ang isang malusog na iglesia, tandaan natin, sa pagsasagawa ng paraan ng biyaya, yung isang malusog na iglesia ay iglesyang nananalangin, lumalago sa pagsisisi at ang pagmahal na nagpapanumbalik. Sa ilalim ng paghahari ng ating Panginoong Yesus, pinapasa ng mga manampalataya ang pasayan ng isa't isa. Ipinapahayag ang ating mga kasalanan, nanalangin para sa isa't isa, at buong pag-ibig na hinahanap ang mga naliligaw. Habang patuloy na isinasagawa ito ng ating dakilang pastol sa pamamagitan ng kanyang iglesia, iniingatan niya ang kanyang bayan hanggang sa ang araw na yung ating panalangin ay mapalitan ng aktual na pagharap mismo sa ating dakilang pastol. Na yung ating pag-isisi ay magiging ganap na kabanalan at ang bawat tupang minsang naligaw ay ligtas ng makakapasok sa kanyang walang hanggang kaharian. Yun yung ating inaasam. At habang ating iniintay yun, ating salaminin yung ministeryong ito ng ating Panginoong Yesus sa kanyang bayan. At bilang pangwakas na panalita, naway maging ganitong uri tayo ng iglesia. Sapagkat ito ang buhay ng iglesyang iniingatan at ginagamit ni Kristo para sa kanyang palatian. Maging pagpapala po nawa ang mensaheng ito sa atin. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo at patuloy na kinikilala ang aming mga sarili. Sa liwanag ng iyong mga salita, aming nakita ang aming mga kulangan, ang aming mga pagkabaya, ang aming mga kasalanan, na imbes na kami unang lumapit sa iyo sa lahat ng aming mga naranasan, ibang amin nagiging salayan. Kahit patawarin niyo po kami, O Diyos, bigyan niyo po patuloy kami ng biyaya. Patuloy nawa namin panariwain ang katotohanan, ang bawat panalangin naming nilalapit sa iyo, iyong pinapakinggan. Hindi dahil ng aming sarili, kundi dahil ng aming Panginoong Jesucristo. At tuloy din po kami bilang isang iglesia, kagaya ng aming napag-aralan, na lumago kami sa pag-isisi, sa repentance. Asamin namin, O Diyos, na maging instrumento niyo kami upang maingatan ng iyong iglesia, mapangasiwaan kami, mapanumbalik ang mga nawawala, ang mga humihina sa panampalataya. Tulungan niyo po kami na maging tapat sa mga paraan ng biyayang ito, O Diyos, upang iyong pangalan ay patuloy na maitanyag. Amin din po nilalapit, O Diyos, maging sa po mga bisita na kasama po namin ngayon. Maliwanag ang iyong salita, O Diyos. Naroon na dahil ng kasalanan, ito yung naging dahilan. Kaya't nawala ang relasyon ng tao sa iyo. Ito yung dahilan. Kaya't sa buhay bilang tao, natural sa amin ang hindi kahanapin dahil kami nawawala. Pero aming nakakita sa inyong biyaya na bagaman karapat-dapat kami mga tao ng kahatulan dahil sa aming mga kasalanan, bagaman wala kaming anumang kakayanan, hindi ang aming relihiyon, mabuting gawa, wala itong lahat kabuluhan. Dahil ng bagay na ito, ipinagkaloob niyo ang inyong anak, ang Panginoong Yesus, na nagkatawang tao,
nabuhay ng perpekto at namatay sa krus upang hanapin kaming mga taong nawawala, naliligaw. Siya yung tumanggap ng parusa. Kaya ang aming panalangin sa aming mga bisita, kayo po ang kumilos sa kanilang mga puso. Nawa nakita nila yung kailang kalagayan. Nakita nawa nila ang Panginoong Yesus na siyang nag-sakripisyo ng kanyang buhay upang papanumbalikin sila papalapit sa iyo. Nawa ay magbunga ito sa kanila ng pagsisisi sa kanilang kasalanan at panampalataya kay Kristo. At bilang isang iglesia, O Diyos, nawa naging paala ito at pagkapala sa amin na lumago kami patuloy sa iyong biyaya upang maging iglesia kami na patuloy na nagkatapat sa aming Panginoong Yesus na aming dakilang pastol. Kahit muli, O Diyos, sa po namin binabalik ang lahat ng papulit para salamat kayo nawa ang siyang aming nawalhati. At aming dalangin sa pangalan ng iyong anak ng aming Panginoong Yesus. Amen.